Welcome sa ating programa, ang Negosyo Goals! Season 3 na tayo! Ako pa rin ang inyong host, Ana Magkawas or simply Miss A, the CEO and founder of Lux Beauty and Wellness Group. Kung mapapansin ninyo, dahil Season 3 na tayo, new look, new house, new network dito sa GTV. Dahil ang goal pa rin ng ating show ay ang mabigyan kayo ng mga actionable advice, expert insights, and inspiring stories na makakatulong sa mga kapwa ko negosyante o sa mga bago pa lang na gustong magkaroon ng sariling negosyo. So get ready at ipagpatuloy pa natin ang pag-explore sa world of business. Gaya ng nabanggit ko kanina, new home, new environment. Naniniwala ako na ang isang business show with a partner ay magbibigay ng kakaibang perspective and ideas sa ating programa. Mga kanegosyo, masaya akong ipakilala sa inyo ang ating bagong makakasama sa season na ito. Please welcome Mr. Benji Paras! Hi, ma'am. Hi. Hello, Benji. Kamusta? Kumusta naman? Grabe, ang tangkad mo pala talaga. Dahil nagsigawan tatlo. Nung pumasok ako. Maupo ka muna para hindi Okay. naman ako laging nakatingala sa'yo. Yes, no? ma'am. Yes, ma'am. Ayan. So, kumusta naman, Benj? Ano yung naging reaction mo nung nag-reach out sa'yo ang Negosyo Goals team na maging bahagi ka ng Negosyo Goals? Ay, nako. Sobrang saya, ma'am. Dahil unang-una, malaking bagay. Alam ko kasi itong negosyo ko hindi lang show, kundi nakakatulong. So, ito naman, maiba naman yung aking ginagawa. So, I'm very excited na makasama ko po kayo. Ano daw mo magiging role mo dito? Kinakabahan ako, baka mapalitan ako. Ay, hindi po. Ang sabi ko kasi most of the time kayo yung lumalabas. Nasa ano kayo, pinupuntahan niyo yung mga negosyo. And ngayon naman, nasa studio. So, bali, ako po sa studio, kayo ulit yung sa labas. Hindi, baliktad po, baliktad. So, ako naman yung, gusto ko naman makuha yung maramdaman yung feeling na ako yung mag-i-interview sa mga merong maliliit na negosyo nagsisimula. Nako, So, magtutulungan tayo. Yes. So, for sure, excited na yung mga kanegosyo natin dyan na mapupuntahan ni Benji Paras mismo, di ba? Yes. And saka isa pa dahil, of course, nasa inyo yung malaking produkto ng mga skin products, saka ng coffee. Ayun. So, baka sakali lang. Baka kailangan nyo pa ng endorser. Yun lang po. Kayo naman, Miss A, ano naman yung naramdaman nyo nung nalaman nyo ako yung makakasama nyo? Kinabahan ako and then, honestly, nung sinabi nila sa akin na magkakaroon ako ng kasama, na-excite ako bigla. And nung nabanggit nila, nakita ko yung pangalan mo dun sa listahan, talagang personal na, sabi ko, ay ito, gusto ko makasama mismo talaga. Mr. Benji Paras. Because gusto ko na maging, alam niyo yung vibe ng Negosyo Goals talaga is mas maging light lang. Yeah. Diba? Kasi alam naman natin na pinapatawa tayo ni Sir Benji and especially yung mga team natin dito sa Negosyo Goals, hindi maramdaman lalo yung trabaho, mas maging magaan lang, masaya lang, at dahil morning show ang Negosyo Goals, mas mararamdaman din yon ng ating mga televiewers. Kaya ngayon din po sabi sa akin na si Miss A, kayo yung personal choice dahil yung 38 na nilapitan daw nila, hindi pumayag. So, ayun, pang 39 daw ako. So, at least andito na po ako ngayon. Napakaswerte ko. So, are you willing to meet yung mga negosyante natin outside? Yes, ma'am. Kasi ang sa akin is not more, hindi lang yung mag-i-interview, pero yung, yung point na matututo ako doon sa ginawa nila. Saka kung ano yung naisip nila, sino yung nagpala. Kasi mahirap magtayo ng negosyo. Totoo Ilang beses ko naman. nang naisip yan. Kaya lang parang iniisip ko sa panahon ngayon, especially after pandemic, buwabalik yung mga tao, medyo takot. So ngayon, ito yung, ano yung naglakas ng loob sa kanila. Ayun. Na-excite ako bigla sa mga next episodes natin na makakasama ka na namin finally sa Negosyo Gold Season 3. At dahil
dahil bago ang ating studio, as Yes. you can see, di ba? Ito na yung magiging bagong tahanan ng Negosyo Goals. Tingnan mo naman yung paligid natin. Yes, ma'am. Medyo may kulang pa, pero No, okay naman. Maganda naman. Huwag lang kukunan lahat. Pero ito lang. Okay naman po. So Benji, ready ka na ba? Dahil mamaya lang ay makakakwentuhan natin ng ating mga bisita. Yes, of course. Hindi lang ready, excited pa. Ayan. At sa mga negosyante out there, naghahanap ba kayo ng mapapagkatiwalaang mahihiraman ng kapital? Ikaw ba, Benji, naranasan mo ng manghiram ng kapital? Sa ngayon po, hindi pa naman. Pero usually, yung sa bank, yung mga bank loan. O yan. O di naman kaya ay car financing at iba pa. Nako, tumutok lang kayo at may sagot kami dyan sa pagbabalik ng Negosyo Goals! Welcome back mga ka-NG! Isa sa mga struggle ng gustong magsimula na magnegosyo ay ang pagkakaroon ng kapital. Subalit, sa panahon ngayon, mahirap makahanap ng hihiraman dahil bukod sa napakatagal ng proseso, madaming mga requirements na hinihingi, may mga hidden charges pa. Mabuti na lang at may nakilala kaming mapagkakatiwalaan dahil dekada na ang kanilang experience sa financing business. Kaya naman, wag na nating patagalin pa mga kanegosyo. Please welcome the people behind Global Dominion Financing Incorporated, Ms. Melay and Sir Ayan. Good morning. Pero bago po ang lahat, ano po ba ang Global Dominion? Global Dominion is one of the leading financial services companies in the Philippines. We can be reached offline and online, and we are available in Luzon, Visayas, and Mindanao. Started in 2003. Ang first branch ng Global Dominion ay sa Baguio. And our purpose is to ignite and accelerate growth in people and organizations to transform lives for the better. Ano-ano ba yung mga kinds of loans po na ino-offer ninyo sa mga tao? Meron kaming financing and refinancing. So, these are offered to mostly to business owners, yung mga small business owners natin. Pag meron kang sasakyan, cars and trucks, pwede nyong i-finance sa company. As ang tawag namin doon ay Sangla ORCR. And then meron din kaming doctor's loan. So, ang doctor's loan, these are the non-collateral loans naman namin. And recently, we just launched the Sangla Titulo, ang tawag namin. So, Pero pag ganyan loans po for mga business sangla o owners. RCR, sangla, titulo, kailangan original copy po. Hindi pwede yung mga photocopy lang, yung mga... Yes. Kailangan talaga Kailangan original. originals isa-submit. Tapos kailangan po, wala siyang pending na, halimbawa, naka-bank financing pa pala siya. Pwede naman. Actually, doon ay Ah, na-assess pwede po ng yun. credit group namin. So, kung may loans kasi iba, titingnan namin kung kaya pa ng net disposable income yung amortization. In fact, pwede siyang parang loan takeout. Kung meron ka pang existing loan with a bank, Opo. dun sa sasakyan na yun, Opo. but it's more than say 50% Oo. na bayad with the bank, we can then assess kung pwede kang magsangla o CR sa amin. Mas mura po ba sa inyo kaysa sa bangko? Affordable. And we have one of the most competitive rates among Wow. private lending companies. Yes. Interesado po kasi ako. And by the way po, bakit mas magandang kay Global Dominion mag-loan ng mga ka-NG natin? Ang una kasi, ang tawag namin dyan ay fast, easy, and accessible. So, mabilis, within 24 hours, basta may ORCR kayo, pwede nyo submit sa bank, plus yung basic requirements, within 24 hours, pwede na namin ma-release yung loan. Kabilis, 24 hours. As long as complete yung mga documents na requirements namin. Pero balita ko po, may online application din daw. Yes, so yun yung accessibility part na kinikwento niya. They can inquire online. They just have to go to gdfi.com.ph. Kahit sa Facebook, pwede rin po, Global Dominion Financing Inc.
yung merong more than 190,000 followers, they can visit Facebook and message us there. Pwede din po yun. Aside from inquiring po sa amin sa mga branches or online, sa website, sa Facebook, they can reach out or pwede po silang kumausap ng mga loan advisors and inquire how they can apply. Tutulungan din po sila ng loan advisors to say complete the requirements and accomplish yung application form ni Global Dominion. Mga nasa magkano po yung pwedeng i-loan? Ang average loan amount namin is about 350,000. Yun ang sa mga small business owners, yun naman ang average na nag-apply ng loan sa amin. But we can accommodate no more than 1 million. But depende sa disposable income nila. Say aside from the business owners or yung businesses mismo, kahit yung mga employed, pwede silang if they need urgent cash and they have ORCR for their car or kung meron man silang truck, no, pwede nilang isang lahat din naman yun, yung ORCR. So in short, it is more than just a finance aid. It helps in other ways din pala. Yes, in fact, Miss A, marami pang ginagawa si Global Dominion to improve our services para sa mga borrowers namin, katulad ng pakikipag-partner sa iba't ibang organisasyon po para sa financial education. And ngayon, meron din kaming nilo-launch na tinatawag namin Ka-Partner Academy, kung saan matutulungan namin yung aming mga partners, employees, loan agents, at saka mga customers mismo na may mga negosyo na may matutunang bago para mas mapalago pa nila yung kanilang negosyo. Kasi realize na kung natutulungan namin sila sa kanilang halimbawa cash flow, and we help them also pay their loans on a regular basis at mapalaki nila yung negosyo nila, it's win-win-win for Global Dominion, for our customers, and obviously for their clients as well. Ang galing. Maraming salamat sa inyong time po at sa mga impormasyon na ibinahagi ninyo sa amin ngayong umaga. Pero don't worry mga ka-NG, marami pa silang ibabahagi sa atin na impormasyon at yan ang dapat ninyong abangan. Magbabalik pong muli ang Negosyo Goals! Nakatataba ng puso sa tuwing nakakatanggap ng positive feedback ang ating programa. At alam mo ba, Benji, ngayon makakakwentuhan natin yung mga na-feature at nakasama natin nung last season. Pero this time, ay ikikwento nila kung paano sila natulungan ng Negosyo Goals. Benji, meet Miss Ja Grino of Bayong Republic and Mr. Peter Janhiner of Pedritos Pasalubong. Hi, kamusta kayo? Good morning. Good morning. So si Miss Ja, sila yung merong mga hand-painted na bayong bags na binibenta nila online. And si Sir Peter naman, meron silang pwesto ng mga pasalubong. Bali yung pasalubong nyo, saan nabibili? Usually, sa mga malls kami. Mga expand malls. our stores. Okay, and then yung sa inyo naman, puro online lang. We have distributors abroad po. Abroad na? Yes, we have branches abroad po. And at the same time, we recently, right after na ma-feature kami sa Negosyo Goals, we opened our shop in Greenhill. O, di ba? Ang galing. Natuwa nga ako, Benj, kasi nagme-message sila. May mga feedback talaga coming from our staff ng NG na after nga ma-feature sila sa Negosyo Goals, ang dami ng mga nangyari. Actually po, right after na ma-feature kami sa Negosyo Goals, yung engagement ng mga clients, our credibility at the same time, nag-enhance it. We're fortunate na kapagpagawa po kami ng isang shop sa isang malaking mall sa Pasay. Uy, madaming tao doon! Sobrang daming tao sa Ang laki ng tulong ng Negosyo Goals kasi it gives us a platform to showcase our product and yung aming goals to help the farmers and yung innovations na ginagawa namin sa mga bayong na in-offer ng Actually sa akin, nung i-feature pa lang kami before, nandun na kami doon sa stage sana na we want to expand. Pero hindi namin magawa kasi nangangapa kami. Tapos biglang nagulat kami na
parang sa amin, ang laking tulong ng negosyo goals na sa amin. Parang, it's like, para sa amin, parang naging validation yun na nasa right path kami. Kasi, imagine after that feature yung nangyari doon sa amin, nakapagtayo kami another 3 branches sa mga mall na pinano namin. No? Tapos, ang pinaganda nun, yun nga, no, kung kay Miss Gia, kumbaga na-tap niya yung market na gusto niya matap. Kami naman yung pati local suppliers, yung food suppliers, nagawa namin tulungan kasi even yung mga OFW na gusto namin ma-reach noon na walang alam na meron pala dito sa Manila na pwede kung nag-trade sila ng regional delicacies, pwede na kahit dito lang sa Manila makakapag-update na sila. Ay, ang ganda nung sa amin, parang mako-consider ko, hindi ako thankful lang kundi blessing kasi yung ginawa ng negosyo goal sa amin. That's why gusto namin talaga sabihin na continue lang kami. Kasi ano yan sa akin kasi parang if you have a product, of course you want to promote it. Yung ibang malalaking product, yung mga big time, ang ginagawa nila, kumukuha sila ng endorser to endorse the product. And this time naman, itong negosyo goal, ito yung naging endorser nyo. Para yung exposure niya talagang, ewan ko this is honest to goodness, talagang after that 2 to 3 days talagang nagtatawagan na rin sa akin, talaga dumami talaga So, And the local suppliers talaga, kahit pa yung mga maliliit lang, ang sarap ng feeling pala. So in short, naging tulay ang negosyo goals para matulungan na ma-expose or mapalawak yung reach ng mga small business owners katulad ni Ms. Gia and ni Sir Pedro. Right, Benj? Tama. So, ibig sabihin ng dumami, di ba? Sinasabi nyo na nag-expand yung negosyo. Ibig sabihin, dumami yung mga workers. Tama. Workers, engagement, customers. So, ang ibig sabihin, kung marami yung workers, marami kayong natutulungan. Yes. So, yun lang yung nagiging chain reaction nito. Kaya nga naging season 3 na itong negosyo goals dahil maraming natutulungan. Ang worry ko lang, baka mag-expand tayo kumuha pa kayo ng ibang host. Wag na. Enough na to. Magulo yun So, At sana sa season 4 kami pa rin. andito pa rin. Sigurado mag-get pa rin. Pero ang tanong ko lang, ano pa ba yung mga future plans? We are planning to put up more branches po, nationwide. Kasi right now, nasa Luzon pa lang kami. Actually, NCR. If God will, makapag-expand kami sa mga malls from Mindanao, Visayas, and northern part of this. Kayo naman, Sir Peter. Yeah, same with Miss Gia. Actually, when we're talking right now, after this one, may contract signing kami for 3 more stores. No? We want to expand more. We want to tap, yun nga, even Visayas and Mindanao. Kasi talagang makikita ko, may market talaga Tapos nandiyan yung negotiable sa amin to support. Why not i-continue natin? Diba? Yun yung namin. At saka yung purpose namin nga na talagang nasa tamang path kami nung ginagawa namin. Kasi ito, lagi ako nagbabasa. One time nabasa ko yung isang kasabihan, sabi, a good business though is a business that has a strong sense of purpose. At nakita ko yun sa ginagawa namin. So yung negotiable din, pwede natin siguro ma-itap na gano'n ang Aside from that, they are helping local. Local talaga. Yun talaga. Local talaga. Ano naman ang gusto nyong i-mensahe sa inyong mga supporters na tumatangkilik sa inyo? Gusto po namin magpasalamat unang-una sa Negosyo Goals for giving us the opportunity na ma-feature dito. Napakalaking bagay po na binigyan niyo kami ng platform to showcase our product. And sa lahat po ng tumatangkilik sa Bayong Republic, here and abroad, maraming salamat po sa pagtitiwala ninyo sa akin at sa aking mga artists. Sa akin naman, negosyo goal talaga na sabihin ko is a blessing. Big blessing for to us. Kaya doon naman sa mga tumatangkilik sa amin, continue to support local products kasi yun ang kailangan talaga natin. Yeah. And ang advocacy lang namin talaga rin is matulungan din natin yung mga kababayan natin na kahit na maliliit lang, pwede rin sila mag-succeed doon sa gusto nilang gawin sa buhay. Pero hindi pa rito nagtatapos ang ating kwentuhan dahil makakasama pa rin natin si Ms. Gia and si Mr. Peter kasama ang isang financial expert. Sa pagbabalik ng
Negosyo Goals! At nagbabalik ang Negosyo Goals! Kasama pa rin natin si Miss Jan ng Bayong Republic and Mr. Peter Hiner of Pedritos Pasalubong. At ngayon naman ay makakasama natin muli si Sir Ian Guanzon from Global Dominion Financing Incorporated to give us some tips and advice kung paano pa mas mapapalago ni na Miss Ja and Sir Peter ang kanilang mga negosyo. Sir Ian, meet Miss Ja and Mr. Peter. Sir Ian, may question lang ako. So, since sila kasi nabanggit nila kanina na nag-expand na sila after na ma-feature sila sa Negosyo Goals, paano nila may improve yung kanilang cash flow management para masigurado nila na may enough silang pondo? Regarding your cash flow, ang unang-una natin titignan is if you have enough capital to run the business. Ano yung runway, gaano kahaba, ilang months or ilang years pang tatakbo yung business without any need for additional fund or additional support. And depending on your business model, whether naka-sole proprietorship kayo ngayon or incorporation po ba yung model ng business, you can source for additional funds in many ways. Isa na po dyan yung maghahanap ka ng additional investor, or isa rin po dyan yung ginagawa ng Global Dominion Financing ngayon, which is to finance yung mga business owners and SMEs. And you can do that by refinancing, so pagsasangla ng ORCR ng inyong car or truck if you have any, o kaya financing naman. So not necessarily expanding monetarily, but kung kailangan nyo ng additional unit ng cars or trucks for logistics purposes, you can also do so. Right now ba, meron ba kayong struggle when it comes to your funds? Kinakapos ba? Kumusta naman? Well divided naman kasi yung mga funds namin in business, especially in our case na we do not have any loans. We started from small capital, tapos nirol yun namin yung funds. So what we do, we have emergency funds just in case for economic risk. We also have capital, yung paparol yun namin, and we have the savings. So that's what we are doing right now. O, diba? Makakanegosyo, makinig kayong mabuti, ha? Kasi ang pagnenegosyo, hindi yan yung tipong pag kumita ka, wawaldasin mo na, or diba, gagastusin mo na, until na dumating sa point na pag kailangan mo na ng additional na puhunan, wala ka nang mailabas kasi nagastos mo na. So, tama yung ginawa ni Miss Ja, na pinaikot niya until na nakapag-open siya ng another branch niya. How about you, Sir Peter? It is also I don't know, it is also an advice siguro na kapag ka talaga kumita ka, mas maganda talaga yung portion by portion, alam mo kung saan mo dadalhin eh. Na he mentioned earlier na they plan before they expand, which is the best thing na i-share mo during this discussion, sir. I think ganun dapat lahat yung mga kanegosyo natin if they're planning to expand or if they're planning to borrow money from a financial institution. Kailangan meron muna silang plano. Katulad ng businesses nilang dalawa, when you know you're ready, alam mo na yung formula. Ang gagawin mo na lang is i-replicate yun through additional branches. Isa na yun sa pinakamalaking senyales na ready ka also to avail of financing like yung product ni Global Dominion para makapag-expand ka. O, diba? Ang laking tulong ni Sir Ian sa ating lahat. Ang dami nating mga info na nalalaman na hindi porket nandyan si Global Dominion, gagrab na agad natin. We have to make sure din or i-feel natin kung ready ba talaga tayo for the expansion or for the business na gusto nating i-open. Ang sarap na kwentuhan ni Sir Ian, no? Kaso kulang yung oras natin talaga, mga kanegosyo. Pasensya na kayo. Pero makakakwentuhan pa natin siya sa mga susunod na episodes natin. Miss Ja and Sir Peter, anong masasabi niyo sa mga advices ni Sir Ian? Well, maganda yung idea for us na small and medium enterprises na in the near future na we decide to expand our business further. Malaking tulong yung mga advices ni Sir Ian sa amin na we wanted to make sure that we have business plan first before availing a loan. Dapat mas malaki yung kikitain namin doon sa babayaran naming loan. Those are the things that we have to expand our knowledge about, especially if we wanted to expand in business. Sa akin naman yung consideration talaga na meron palang mga company rin na pwedeng tumulong sa mga katulad namin. So why not try, di ba?
kung meron naman talagang company. Nagkaroon ng idea si Sir Peter bigla para dun sa plan niyang 20 more branches. Feeling ko mag-uusap po kami Watch out for after. that. Yes, abangan natin yan. At For that. again, maraming salamat. Congratulations po sa inyong dalawa. Sir Ian, thank you so much. Bago kami magpaalam, ay gusto ko lang magpasalamat sa aming mga kanegosyo sa pagpatuloy na pagsuporta sa aming programa. RK Customized Printing Services, Primera Clothing Enterprise, Casa Acuña Staycation, Burst Creative Studio, Lozano's Kitchen, Habi ni Nona, Miss February Closet, Cafe Chiquitos. And now with our new kanegosyo, Benji Paras, I'm sure na mas marami pa at mas malayo pa ang maaabot ng ating programa. Ay nako, Miss A, maraming salamat sa pagpili niyo sa akin. And it's an honor to be part of your show. At sa susunod na episode, kayo naman nandito para makapag-relax kayo at ako ang bibisita sa ating mga kanegosyo. So Benji, ready ka nang lumabas? Very much ready. At sa ating mga kanegosyo dyan, antayin niyo lang po ako at magkikita-kita po tayo ulit dahil excited ako makasama kayo at matutunan kung ano yung mga negosyo niyo. Again, maraming salamat sa inyong lahat at huwag kalimutang mag-message sa aming mga social media accounts. Kung meron kayong mga suggestions, ipagbigay alam lamang po sa amin. Hanggang sa muli, ito ang Negosyo Goals! Gabay sa pagtupad ng inyong pangarap. Hop! Sandali lang, Miss A. Siyempre, pinili niyo ako. Meron ako para sa inyo. Ay, thank you so much. Maraming salamat. Pero wait, Oy. dahil andito ka today, meron din ako para sa'yo. Ayan. Ay, wow! Thank you, ma'am.